Magandang araw nga pala sa inyo guys, kagigising ko lang. At ngayong araw ay maghatid muna tayo ng estudyante. Heto nga rin pala yung madalas kong ginagawa. Pero araw-araw na nga ako nagsasawa. Dapat ata mag-apply na lang ako mag-angkas. At nang inikot ko na nga yung motor, mirip pa yung nanay ko. Bumili daw ako ng pandesal niya dahil di pa daw siya nag-aagahan. At nag-request pa nga ng gulay para daw makakain siya ng tanghalian. Pagkatid ko nga sa anak ko, dumiretso na ako sa tindahan ng gulay at malapit lang dito. Mas madalas nga pala ako bumili dito dahil mga bagong harvest yung tinitinda nila. Kaya naman napaka-healthy talaga kainin to. Wow! Pabili nga rin akong pecha. Katapos ko nga mamalengke, pumunta na ako agad sa bilihan ng pandesal. May nadaan naman ako pero masyado daw ako maaga dumating, kaya iniwan ako agad. Para sa akin, okay naman din yung sumubok ka kaysa wala na pala, diba? Good yarn. Ito nga pala yung pandesal na busog ka na, healthy pa. Dahil meron itong nakalagay na malunggay, kaya bang emong baka naman. At dahil may bakante pa akong oras, sinimulan ko muna magtrabaho. Ito rin kasi pinagkakabalaan ko ngayon. Kailangan kasi natin maging multitasking kasi marami akong pangarap sa buhay. At dahil magtatanghalian na, kailangan ko na din pala magluto. Nga pala yung favorite part kong ginagawa mga guys. Nung bata kasi ako, palagi ako nanonood sa nanay at lola ko kung paano sila magluto. Kasi palagi taga-tikim nila. Pagdating nga pala sa pagkain, kailangan malinis tayo. At dito nga, kinuha ko na yung mga sangkap na iluluto natin guys. Sobrang simple lang naman tong iluluto ko. Pinalaki kasi kami ng lola at nanay ko kumain ng gulay. Medyo nalalakihan pa nga ako sa mga hiwa ng karnet. Kaya minekos-mekos ko muna mga hiwa nito. At kung mapapansin kayo, meron nakaabang dito sa gilid ko. Gusto atang makaisa. Naghiwa nga pala ako ng 2 sibuyas para mas masarap ang gisa natin. Ito rin pala yung nagbibigay lasa para manuot sa karne natin. At dito nga minekos-mekos ko na ang sibuyas. Tigyan ko lang din kayo ng tips para hindi kayo naiiyak. Himasin nyo lang yung kutsilyo nyo. Ang sabi! Naghiwa na rin pala ako ng bawang dito. Ito naman ang nagbibigay ng aroma at amoy dito sa gisa natin. At pagkatapos sinunod ko naman itong patatas, binalatan ko na lang siya sa gedli para mabilis mahiwa. Binili ko nga din itong pangdagdag sa gulay natin para daw magkaroon ng kulay ang buhay. Ang sabi? Para nga pala hindi nasusunog ang bawang natin, kailangan nating unahin yung sibuyas. Pagkaluto nito, ilagay na natin din ang ating bawang. At konting mekos-mekos lang, ilagay na rin natin tong karne. At pagkatapos nito, ialog-alog mo lang para matauhan ka. Sabi? Nagdagdag na rin pala ako ng asin at paminta para pangdagdag lasa. At pagkatapos naman nito, iprito na natin yung patatas para malambot to pag kinain natin. Ayaw ko kasing sumakit yung ipin mo. Halos 1 oras ko nga rin pala pinapakuluan tong karne dahil sobrang tigas kasi ng ulo mo. Ang sabi? 3 pechay nga pala nilagay ko dito para marami. Pag kasi isa lang nilagay mong pechay, baka sabihin mo sa akin, tsamba. Nalimutan ko rin pala lagyan ng kamatis guys. Ito rin kasi magbibigay ng kulay sa sabaw natin. At para mas masarap ang sabaw natin, lagyan na rin natin ng kalamansi. Tinimplahan ko nga rin pala ito ng patis para limanam naman lasa. And this is the moment, tikman na nga natin to, baka matikman pa ng iba. Ang sabi? At sabi nga nila, sharing is caring, kaya bigyan na natin si mother. Ito na ang kanyang hapunan. Tanghalian pala. And this is it, pansit guys. Yun lang, paalam, bye bye.